Hindi pa man nag-iinit ang deklarasyon ni Davao City Mayor Baste Duterte na all-out war laban sa iligal na droga, umakyat na sa 5 ang sinasabing napatay sa drug bust operation sa nasabing lungsod. Pero para sa mga otoridad sa Davao City, hindi na bago para sa kanila ang mga ganitong kaso. Sino rin Igonia sa detalye. Ilang araw matapos magdeklara ng war on drugs si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte noong Biyernes, Marso 22, 5 na ang naitalang namatayan ng mga drug suspect. Unang naitalang nasawi dahil nanlaban sa mga otoridad ang isang drug suspect na si Sherwin Familiar Martin alias Win. Nakumpiska mula sa kanya ang shabu na umabot sa 110 grams na tinatayang nasa 748,000 pesos ang street value, hinihinalang marijuana na nasa 6,000 pesos ang street value at isang .45 caliber pistol. Ayon sa report, nanlaban ang suspect sa isinagawang drug buy bust operation ng Buhangin PNP. Nanlaban din sa mga sakop ng Ecolan PNP ang isang Jehure dresser sa isinagawa ring buy bust operation nitong Sabado ng gabi sa Punta Dumalag, Davao City. Sa parehong oras lang din, nasawi ang isang alias Larry matapos din itong manlaban sa isinagawang drug buy bust operation ng mga otoridad. Na-recover mula sa kanyang posesyon ang 6.45 grams na hinihinalang shabu na aabot sa 48,860 pesos ang street value. Sinubukan pang dalhin sa ospital ang dalawa, ngunit dineklara itong dead on arrival. Samantala, patay rin ang top 5 high-value target sa drugs watch list sa Davao City matapos itong manlaban sa mga otoridad alas 3:35 ng madaling araw nitong Linggo sa isinagawang drug buy bust operation ng Tugbok Police Station sa Barangay Mintal. Kinilala ang suspect na si alias Timoy na residente lang din sa naturang lugar. Ayon sa report, bumunot ng .38 na baril ang suspect nang malaman niyang pulis na ang kanyang katransaksyon, kaya inunahan na ng mga operatiba dahilan ng kanyang agarang pagkasawi. Na-recover mula sa suspect ang 1.5 grams na shabu na aabot sa 27,000 pesos ang street value. Nitong Linggo din ng hapon, nasawi din matapos manlaban sa mga tauhan ng Santa Ana PNP ang isang Emmanuel Avila sa Sitio Korea sa Barangay Leon Garcia, Agdao, Davao City. Ang suspect ay number 1 high-value target ng PNP sa Davao City. Na-recover mula sa posisyon ni Avila ang hinihinalang shabu na may timbang na 53.79 grams na aabot sa 365,772 pesos ang street value. Hindi naman sa lahat ng buy bust operation natin dito sa Davao City Police Office is may patayan, no? May voluntaryo naman na sumurrender. Ang sa amin lang, ma'am, sa Davao City Police Office, kung may manlaban, syempre yung kapulisan natin, ma'am, pinoprotektahan din nila yung sarili nila kasi yung pinoprotektahan ng Davao City Police Office personnel, isang buhay ng karamihan dito na inosente, ma'am, na maaari mabiktima sa mga tao na under influence sa illegal drugs. So, ang sa amin dito, ma'am, trabaho lang, wala kaming inaano, ma'am, from the statement of the mayor, but then it boosts the morale of the PNP, of the DCPO po. Ayon kay Police Captain Hazel Tuazon, spokesperson ng Davao City Police Office, hindi na ito bago sa mga tauhan ng Davao City PNP dahil dati pa naman ang kampanya nila laban sa iligal na droga. Dagdag pa ng opisyal, lalo pang dumoble ang kanilang pagpursige na mahuli ang mga sospek na sangkot dito. Yes, so ang Davao City Police Office, prior to the statement of the City Mayor, Mayor Baste Duterte, ma'am, no? Hindi naman ito bago sa amin, ma'am, kasi prior to the statement, as per Mayor, ang Davao City Police Office po naman is may kampanya na against illegal drugs, no? And then, sa mga accomplishment ng ating kapulisan, may mga nanlaban at saka ng voluntaryo na sumurrender sa ating kapulisan during buy bust operation. But with the statement of the City Mayor, with the war on drugs, no? Nagbubos ng moral dito sa PNP ng DCPO. With the statement of the mayor, ma'am, dublihin namin yung effort namin to eradicate illegal drugs within the city. This is to protect the lives of many, ma'am. Tiniyak naman ni Mayor Baste Duterte na tuloy-tuloy ang kanyang deklarasyon kung hanggang kailan na kailangan. The declaration will mean that that's gonna be it's gonna roll down or roll out for as long as it has to be there.
Yan na siya. Well, like I said, like I mentioned earlier, I talked to the barangay captain sa mga urbanized nato na mga densely populated barangays nato. Mao kuno gyud ilang problema. So, usbon ako dere. Kung di mo mohawa, di mo undang, patyon ta mo. Dili ka afford nga madaot ang family, ang mga community tungod lang ana for your selfish venture. Gusto lang ka mo dato kay mamaligya kag droga. Unya, imong daoton ang lain tao tungod sa imong because of your greediness. Patyon ta. Mula dito sa Davao City, ako si Noreen Igonia para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, ay i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.